Hey guys, Kiel Andres here and welcome to my channel. In this video, since long weekend ngayon, today is October 29, nandito kami ngayon sa NLEX and we are on our way to Bolinao, Pangasinan. So magsistay kami sa Sundowners for 3 days and 2 nights. And of course, ipapakita ko sa inyo yung room and yung amenities ng resort. And sana mag-enjoy kayo sa vlog na to. Since mahaba-haba nga ang biyahe natin, it would take about 5 to 6 hours drive. Nag-breakfast na muna kami dito sa KFC sa NLEX. And bumili na rin kami ng coffee namin dito para ma-energize kami at hindi kami antokin while nasa biyahe. Down in flames, you can tell me when it's over. If the high is worth the pain, get a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Time check tayo. It's 1:09 PM. So magla-lunch muna kami sa Bolinao Seafood Grill and imi-meet namin dun yung family niya. See you there. Mo ipigit para hindi ka maisip. Hi! Hello mga person! By the way guys, ito pala yung mga na-order namin sa restaurant. Hindi ko na na-videohan lahat kasi super dami and gutom na rin talaga ako nung time na yan. And this is only 5 minutes away from the resort, so pwedeng-pwede kayong mag-lunch muna bago mag-check-in sa resort. I could actually recommend this because mura na siya and masarap pa. Guys, we have arrived sa aming destination which is the Sundowners Vacation Villas, and pagdating nyo dito, may sasalubong sa inyong guard to get your information. Kami sa case namin, hindi na namin kailangan mag-check-in kasi nakapag-check-in na yung mga kasama namin sa room. Alright, simulan na natin tong room tour na to. So, we booked the Mykonos Villa and pagpasok nyo sa room namin, makikita nyo na agad yung sala area namin which also serve as our dining area. Meron din ditong double deck and may TV, and meron kaming 1 bedroom which has a 1 queen size bed. Merong CR sa loob ng 1 bedroom, may table, may chair, may TV rin, and meron pang isa pang double deck. So sa villa namin merong 2 double deck and 2 CR. We got this villa for 9,250 pesos for 5 people, and that's for 3 days and 2 nights. And we also have this lounge area sa veranda namin which is super cool and very spacious. Next naman natin ang resort tour. So, itong Fisherman's Wharf na area na to, puro lounge area yan na may mga tables and chairs like this. Ang ganda ng view dito and pwede kayong kumain dito. You can hang out here and I think you can also order food and pwede nyong ipadala dito or ipaserve dito. And napakagandang magpicture din dito sa area na to guys. So, very aesthetic siya. So, here is the pool.
no surprises sa mga charges. And nakalagay na rin dito sa screenshot guys yung kanilang contact number. So if you have any questions, you can directly call or text them. And then during the afternoon, we spent our time doing Andrea's skirt para sa costume party namin mamayang gabi. So siya kasi si Lilo. So ginawa namin yung grass skirt niya on the spot. Pero hindi na namin siya binuo talaga since tinamad na kaming lahat din. And after that, nag-chill na lang kami while waiting na matawag sa dinner and matawag for the party. Hey guys, day 2 na namin dito sa Bolinao and super mega lounge lang. Ayan, nasa kama pa nga ako. Mega lounge lang kami, hindi pa kami nag-swimming. Nag-breakfast na kami, pero hindi pa kami umaura-aura dyan sa pool or sa labas ng room namin. Talagang sinusulit namin yung pagpahinga namin dito. And so far, wala pang masyadong ganaps aside from last night na nag-costume party kami. So, since wala pa kaming ginagawa, let me share with you the pros and cons and yung mga notes na dapat nyong malaman if plan yung mag-check-in dito sa Sundowners Vacation Villas located in Bolinao, Pangasinan. So, pros is number 1, they are pet-friendly with the fee of 500 pesos. It's also very IG-worthy. Lahat ng sulok ng room and yung resort itself, it's very IG-worthy. And all of their rooms are very spacious. Marami kasi kaming rent na villas because we are parang 6-7 families here. And then, merong restaurant on-site. Meron ding boutique dito on-site. So, kung nakalimutan niyo yung swimsuit nyo, mga accessories nyo, pwede na kayong bumili dito. And meron din gym dito. So, pwede kayong magdala ng gym clothes nyo, makakapag-workout kayo kahit nasa bakasyon kayo. And share ko lang din yung mga cons, no? So, hindi siya masyadong PWD friendly. And kung may mga senior kayong kasama, medyo may hirapan sila kung nasa marina side sila or kung marina side yung mabubook nyong rooms. Kasi sobrang steep ng hagdanan, medyo nakakapagod kahit nga sa hindi senior, talagang hingal, mega hingal. And then, of course, aside sa lahat ng mga nasabi ko, this is 5 to 6 hours away from Manila, lalo na kung maaabutan pa kayo ng traffic. And then, of course, since Pangasinan nga, na-expect mo na may beach, so wala siyang shoreline. You have to travel mga like 30 minutes away from the resort para makapunta sa beach. Aside from that, meron silang 2,000 pesos deposit per room. And then, the check-in time is at 3 p.m. And meron pang konting issue. Kasi since marami nga kaming binook na rooms, no, tong room namin merong kitchen. So, yung mga rooms na walang kitchen, they are entitled for a free breakfast. So, yung isa sa mga room na nabook namin, walang kitchen, so sila lang yung may free breakfast, which I find it unfair kasi yung room namin medyo mas pricey siya dun sa may free breakfast. So I was thinking na sana lahat na lang merong free breakfast since
obviously, mas mahal nga yung room namin. Pero yung mas murang room, nagkaroon ng free breakfast. So, ayun, yun lang yung mga parang comments ko about this resort. Pero, all in all, as in, makakapagpahinga ka naman dito. And maganda yung view, maganda yung place. So, I would be generous pa din sa rating ko na 3.5 stars. And ngayon, lalabas kami ng resort para bumili ng mga chicken. So, ayun na nga, nakabili na kami ng mga chicken. Akala namin ipapang lunch namin. So, it turns out, ginawa namin siyang snack while on the way sa beach. Kasi hindi namin alam na pupunta pala kami sa dagat for today's video. So, ayan, may na-rent kaming boat na kinasya naman kaming mga 25 pack siguro kami. And this actually cost 7,000 pesos. Actually, yung mga bata na lang yung nag-swimming sa dagat. Pero kami, nasa bangka na lang, nag-chill-chill na lang kami. And then after this, nag-swimming na lang din kami ulit sa resort. Baka bitawan ko! Putay na lang! Baka mabitawan ko! And then after namin mag-swimming, nag-costume party ulit kami. Pero kaming mga girls na lang, nag-magic mic kami. So ayan, nagpa-practice kami ng iti-tiktok namin. So watch na lang the bloopers, yung mga nakakatawang clips na lang. Parang namamalo. Gagalit na siya. Ay, mag-tripod tayo. Jigo na! It is our third day, meaning uwian na. And tignan nyo naman tong dalawang to. Kung sino pa yung malaki, siya yung natutulog dun sa maliit. Ipit na yung isa. Anyway, mahaba din kasi yung biyahe kaya nakatulog na yung mga bata. And before kami umuwi ng Manila, dumaan din muna kami sa favorite na Korean fried chicken namin, which is itong Boom Chicken. So, located to sa Pampanga. And dito na kami nag-dinner bago kami umuwi ng Manila. So, as you can see, pwesto kami sa private room. Wala namang extrang bayad yan. Pwede nyong i-request yan sa kanila. So that's it for the video, guys. I hope you enjoyed it and I hope to see you on my next one. Bye!